Dito na naman po tayo ulit sa panibagong Real Talk 1.0. Filipino migrant living in the UK. Makatotohanang usapan lang. So ano bang pag-usapan natin? Siguro sa totoo lang medyo maayos ang weather ngayon, although walang araw pero hindi naman umuulan kaya okay na. At saka humahaba na rin yung ngayon yung araw. Mas maagang lumalabas na ngayon yung araw kumpara mo doon sa dati na kahit alas 7, alas 8 na ng gabi madilim pa. Ngayon hindi na, talagang maaraw na. Ibig sabihin naguhudyat na yan na paparating na po ang spring. At makikita mo yung mga ibang mga puno tinutubuan na sila ng mga dahon. Kaya ibig sabihin papainit na ang United Kingdom. Kaya medyo okay na bumiyabiyahe ngayon sa umaga. At ang pinakamaganda is medyo nabawasan na yung mga ulan-ulan. Hindi katulad ng mga nag-start ng January, February, grabe talagang halos hindi mo makita yung araw at napakadilim at saka napakamaulan. So ayun, natatandaan po ba nyo yung at bago nga pala tayo ito po, dala ko po yung aking jug na may laman pong Pepsi Max muna binili ko kasi yung Coke Zero hindi na nakasale yung Pepsi Max sa Tesco 2 for 350. Yung malaki na yun yung 1.5 liters. So dalawa nun is for 350. So yun muna binili ko at saka ko na muna bibili ng Zero. May Zero naman ako sa bahay pero dito sa hospital yun muna ang Pepsi Max kasi mas mura. Tapos bumili tayo ng unang-una akong natikman na Chris dito o na chicheria dito sa UK na gustong gusto ko. Nauna pa sa cheese and onions ng Walkers. Ito po, itong Walkers din pero sensation. Ito po ay Thai sweet chili na medyo anghang-anghang at manamis-namis. Sarap nito, talagang na-addict ako dito dati. Nung una ko natikman to sa Northampton, na-addict ako dito. Lagi akong bumibili pero siyempre nagsawa na rin ako. Kaya may nakasale din yan. Parang 1.75 sa 5 piraso. 5 ganito. Diba ayos? Saka siyempre, hindi mawawala yan. Pero ngayon hindi na siya nakasale. Buti na lang nakabili ako. Pero last na to baka next month magsisale ulit. Yan, yung aking paboritong mini roll na Cadbury, di ba? So, break time po ko ulit ngayon. At tingnan natin ulit kung saan tayo patutunguhin ng aking pag-rant ulit sa Real Talk natin. So, ito po. Noong nakaraan pinag-usapan natin yung bully, di ba? Yung bumuli sa akin sa trabaho. So, tapos na tayo dun. Okay na yun. Wala na akong dapat pag-usapan dun. At na settle naman na yun at sinare ko lang sa inyo. Wala akong gustong iparating kundi ang sabihin lang na kung ikaw ay nagtatrabaho dito sa United Kingdom may karapatan ka bilang isang manggagawa, lalo na sa mga bullying katulad ng ganyan na binubuli ka, whether iyan ay management o whether ay kasama mo sa trabaho o kahit hindi mo kasama sa trabaho, hindi mo ka-colleague o sa ibang lugar na nasa same company mo na bumubuli sa'yo, pwede mo yung ireklamo at pwede kang mag-stand up sa sarili mo na huwag kang bulihin, diba? So, yan lang ang pinapahiwatig ko bakit ko sinare yun. Actually, marami nga nag-alala dun sa mga kasamahan kong uding cleaner. At sinabi ko naman sa kanila, I'm okay, I just want to share it. And nothing more. And it's been resolved, sabi ko sa kanila. Kaya wag na sila mag-alala at sila din naman nakakaranas din ng mga ganyan. Hindi lang nila sinishare, diba? Pero wala naman ako pinangalan ng tao dun, kaya hindi naman siya kilala hindi din niyo siya makikilala kasi wala akong sasabihin kung sino yun, di ba? At sigurado ko namang hindi manonood yun pa baka masyadong antipatiko nun, mayabang, di ba? So ngayon pag-usapan natin ulit bully naman, bully pa rin ulit sa workplace. Pero minsan alam mo ito lang yung moment na dumating ka sa ibang bansa, bago-bago mo, no, di ba? Nag-a-adjust ka pa lang, di ba? Siyempre, lahat ng bagay sa'yo, yung para bang nabulaga ka, di ba? Lalo na pag sa puting bansa ka pumunta, no? Siguro, kahit naman siguro sa Middle East, no? Pag nakita mo yung mga tao dyan, di ba? Siguro matatangkad din sila, malalaking tao, magaganda, sexy. Sa Middle East naman, yung mga tao dyan, mga babae dyan, nakabelo, di ba? Dito, opposite, di ba? Dito, ang mga babae dito, very vocal, very, alam niyo na, mga sexy, mapuputi, magaganda, di ba? Nakikinis. Tapos very liberated, 'di ba?
Siyempre, alam mo naman, thinking ng mga Pilipino pagdating sa mga puti, di ba? Hindi ko nasasabihin kung anong iniisip nila at anong iniisip ko, di ba? Usually, stereotype na yan, di ba? Pagkaputi, alam mo na, yun ang iniisip ng mga Pilipino. Kaya nga, daming Pilipino nagpo-Pornhub, di ba? Number 1 yata tayo sa Pornhub eh. Kaya, ito lang, no? Pagdating mo dito, makita mo lahat ng mga kababayan dito, matutulala ka, mabubulaga ka. Actually, isa sa mga adjustment mo yun eh. Kasi, mas marami mong makikitang maputi dito kaysa sa Pilipinas. Sa atin sa Pilipinas, tisay eh. Diba? Sa atin, maputi na yung puting yun. Pero dito, hindi, grabe talaga. Sobrang puti nila. Kaya minsan, may iisip mo, siguro, mga okay din mga ugali nito. Diba? Ayos din mga ugali na to. Kaya nagkakamali kayo. Hindi lahat. Hindi lahat ng puti. Mababait. Marami din puti na salbahe. No? Whether babae yan o lalaki. Kaya ito lang, ang akala ko kasi binubuli niya ako, yung pala hindi naman pala. Alam mo yun, ganito lang kasi yan dito eh. Ito, kwento ko na sa inyo. Kasi nung dumating ako dito, nag-start ako maging cleaner. Meron akong na-meet dito na babae na nakasama ko sa trabaho. Pero puti siya. Bata pa siya noon, siguro baka mga around time na yan, baka 22 lang siya. Wala pa nga eh, baka 21. Bata pa, wala pa nga siguro 21 eh. Tapos, syempre ako may edad na, nasa 42 na ako nung time na yun. Matagal ko na rin siya nakasama eh. Ngayon, actually, maganda siya. Pretty siya, napaka-pretty talaga niya. Sexy pa. Tapos, basta sexy. May hinaharap. Tapos ang payat. Para sa isang babaeng napakapayat, tapos may hinaharap, di ba? Gifted yun, di ba? Sorry, kaya don't care kung sabihin nyo para ako si Suntay, no, si Congressman Suntay, ako nagsasabi lang naman ng totoo, kaya nga real talk eh. Ngayon, kung kayo mga kababaihan tingin nakakabastos, umalis kayo sa channel ko at hindi ko kayo kailangan dito. Kaya ako magsasabi lang ng totoo. Yun ang talagang itsura niya. Lahat ng mga tao rito, type siya, lalo na Pilipino. Meron pa nga akong isang kasama dito na Pilipino eh, na may asawa na rin, matanda na eh. Nag-training siya nun, tapos nakita niya, kausap ko yun, nilapitan pa ako nung lokolokong yun, nung lokolokong Pilipino na yun. Sabi niya, sino yan, Paul? Sabi ko, kasama ko trabaho, bakit? Sabi niya, ganda, sabi ko, type ko yan. Sabi ko, distikawan mo ka kung gusto mo. Sabi ko, mahirap yan, hindi mo kilala ugali niya. Sabi ko, sayang ganun. Ngayon, ito na nakakatuwa. Unang-una ko siya nakita na sa opisina siya, nakatayo siya doon. Tapos lakas ang dating niya eh. Tapos kinakausap ko yung supervisor, di ko pinapansin. Tapos sabi niya, sabi niya doon sa supervisor, kinakausap ko niya, sabi niya, hindi pa ako magkakilala no. Tapos di parang natuwa naman ako, sabi ko, pinansin naman ako ng babaeng ito, sabi ko, thank you naman, sabi ko. Kasi ito lang masasabi ko sa inyo na pagka isang tao rito, babae man o lalaki, walang effort na kausapin ka, ibig sabihin hindi ka nila gusto. Hindi ko sinasabing gusto ka asing gusto makipag sa'yo, makipag-shota sa'yo, hindi. Ang sinasabi ko, yung vibes ba, yung feeling na pwede ka nilang maging kaibigan, yun ang sinasabi ko. Kasi marami kasi iniisip, naku, pinunsin lang ako, yung type na ako, hindi ganun. Ibig sabihin, pagka ang isang tao rito, lalo na sa akin, lalo na kasi lalaki ako sa babae, pagka yan ay nagbigay ng attention sa'yo, ibig sabihin, ikaw ay one of the few people that she likes. Not like as in pinapantasize ka niya. No, hindi. Gusto ka lang niya. Gusto ka niyang maybe maging kaibigan o gusto ka niyang maging tingin niya sa'yo okay ka. Tandaan nyo mga Pilipino na pag mabae dito, kahit anong ganda niyan ay hindi tumitingin sa'yo yan, hindi ka nag-e-effort ngumiti sa'yo, hindi nag-e-effort na kausapin ka, o kahit mag good morning ka, good morning na maliit lang, walang follow up, walang small talk, lumayo ka na kasi hindi ka niyan gusto. Hindi ka niyan gusto. Huwag mo na ipilit yung sarili mo. Kaya ako ganun lang. Pag mag-e-effort ako nung una, gusto ko itong babaeng ito, mag-e-effort ako ng konti. Pag hindi siya nag-response, sorry, okay, sorry sa sarili ko, alis ako. Doon na lang ako magpo-focus sa mga taong gustong kausapin ako. Diba? Sa lalaki, iba kasi. Iba yung lalaki sa lalaki, iba eh. Kasi pa sa babae lalaki, Pilipino ka, tandaan mo hindi ka puti. Diba? Hindi ka puti, makikipag-usap ka sa kapuputing babae, medyo merong friction yun. Kaya yun ang tandaan nyo, no? Hindi porke na hindi ka na pinansin, binubuli ka, no, hindi. Kaya ito yung kwento ko nga sa kanya, itong babaeng ito na
naging consider ko na rin best friend ko na naging kaibigan ko. Unfortunately o fortunately, nagkasama kami sa trabaho. Kasama kasi sa isang department. Actually, hindi naman siya doon sa department na yun, doon siya sa kabila. Pero dahil yung kasama ko doon sa department na yun, kaibigan niya, pumupunta siya palagi doon. So, ang ugali niya kasi, napaka childish nito yung bang playful siya, tapos parang may ADHD, tingin ko Kasi makulit siya, kulit niya. Actually, marami siyang ginagawa sa akin na na-offend ako. Kasi minsan, bigla na lang siyang magagalit, magwawala, para mag-shota mo, ganun. Pero, hindi naman, di ba? Hindi ko naman shota, hindi ko naman din kami mag-MU, wala. Yung bang makikigulo siya sa amin, pupunta siya doon sa department na yun, tutulungan niya kami maglinis. Gusto niya, tutulungan naman namin siya maglinis sa kabila. Ayoko nung ganun kasi gusto ko, kung nasa isang department ako, doon lang ako. Tapos, alam mo ba, yung palagi niya akong binibiro, palagi niya sasaktan ako kasi parang pakiramdam ko dahil sa magkaiba kaming lahi, ibang race ko, parang nire-racist niya ako. Pero yun nga, buti na lang hindi ko ni-race yun, racing the card. Pag sinabi kasing you race the card, ibig sabihin you're telling them that you are being bullied because of your racism, di ba? Nire-racist ka nila. Napatunayan ko nung mga lumipas na mga ilang araw, hindi naman pala. Talagang ganun lang siya kasi nga, kung matatandaan nyo, may kinento ko na may binuli dito na kasama niya puti. Siya yung pinitsiraan, siya yung tinaas. Kasi nga, makulit nga talaga siya. At hindi siya namimili kung sino kukulitin niya. Pero nagkataon nga lang, lalaki din kasi ako. Siguro, mas pinupustro niya yung pangkukulit niya kasi nga lalaki ako, alam niya hindi ako papatol, hindi mo ako pumatol sa kanya. Pero may one moment na talagang napiko na ako, kasi kumausap na ako supervisor kasi hindi ko alam kung nag-away sila nung kasamahan ko, babae din kasi kasamahan ko, puti rin yun bait naman din yun, pero minsan hindi ko rin siya maintindihan kasi mahirap kasi paliwanag ng mga puti rito, sa totoo lang. Kaya kayo yung mga nangangarap magsyota ng puti, Diyos ko, utang na loob, wag na. Kasi kung kapulahi mo nga, Pilipina nga, hirap paliwanag diba? Ang hirap ipaliwanag ng kapwa Pilipina mula nung pag may topak. Diyos ko, paano pa kaya puti? Na hindi na ang kultura mo at kultura niya ay magkaiba. At the same time, hindi lang sa kultura, kung paano kung may generation gap kayo. Mas matanda ka, mas bata yun. O mas matanda sa'yo, mas bata ka. Ang Diyos ko, ang dami yung pag-aawayan, sa totoo lang. Kaya nga sabi ko, ito nga, tinan mo, hindi ko nga to girlfriend Kaibigan ko lang to. Kasama ko, colleague, co-worker ko Alam ko, nagkatampuhan silang dalawa ng kasama namin Yung kasama ko dyan sa department. Alam mo ba, siguro sa galit niya, nandun ako sa loob ng cupboard, may mga kinukuha ako. Alam mo, ginawa niya, pinagbabato niya lahat yung mga doon, yung mga item doon, yung mga stores, yung mga basahan. Tinanggal niya sa binagbagsak-bagsak niya. Sabi ko, anong ginagawa niya? Ako bang nito ka ako? Alam mo, ayoko kasi pumatol Una, ayoko pumatol kasi babae siya. Pangalawa, ayoko pumatol kasi puti din siya. Kasi baka mamaya, misinterpret ko siya. Sabi ko nga sa inyo, baka ako pa makasuhan Kasi nung mga time na yun, medyo nagiinit na ako nun Kaya lumabas na lang ako, tumulo yung luha ko. Sabi ko, ganito pala ang price ng naging isang migrant sa ibang bansa. Naluha na lang ako. At naisip ko, sabi ko, siguro kung hindi ako pumunta rito, hindi kami pumunta rito, baka masaya pa ako, di ba? Actually, sa totoo lang, ang lungkot-lungkot ko nung araw na yun kasi nga grabe yung ginawa niya sa akin. Tapos, after a few hours, wala na. Nakikipag-usap na sa akin, okay na. Kaya naman di mo sila maintindihan pero sa totoo lang, hindi ko pinaligpas yun. Kumausap ako ng supervisor, kumausap ako ng team leader. Sinabi ko yung sama ng loob ko kasi gusto kong mailabas wala namang paglalabas kasi alam mo, mga kaibigan mong Pilipino rito, lalaki, hindi naman makikinig sa iyo yan di ba? Kapwa lalaki mo, hindi. Walang Pilipino rito na lalaki na makikipag-usap sa iyo tungkol diyan.
Kasi lalaki ka di ba? Sa pangalawa, yung mga kapwa mong kaibigan mong lalaki dito, wala lang gusto yung hindi makipag-inuman lang, di ba? Di ba? Siguro may kanya-kanya din naman sila mga problema kinaharap, pero syempre ayaw mong aminin sa sarili mo na nahihirapan ka, di ba? Kaya minsan parang hindi mo alam kung sino na yung malalapitan. Kasi sa Pilipinas kahit papano, yung mga kaibigan mo dyan mga kaklase mo na ng elementary, high school, o kaklase mo ng college, di ba? Na pwede mong masabihan, pwede mong makapagkwentuhan na hindi ka, na mas pwede mong sabihin hindi ka chichismis, di ba? Dito hindi, delikado ka dito. Huwag ka dito basta-basta magkwento kasi baka mamaya dagdagan pa yung kwento mo, no? Sa marami dito chismoso. Yung isa nga dyan tahimik daw siya pero dito sa buong Nottingham siya ang hari ng chismoso yun ang bansag sa kanya di ba? Pag narinig yung pangalan niya ang tingin kaagad ng tao sa kanya hari ng chismoso. At ako hindi naman ako nagsasabing ganun siya. Ang nagsasabi yung mga kausap ko. Pag narinig yung pangalan niya, chismoso daw siya. Hari ng chismoso, hari ng intergero. Saan ka pa tol, di ba? Hari ka na. Ay nako, kilala mo kung sino ka. Kilala talaga na hari ng chismoso, hari ng intergero at hari ng pinagsisimulan ng gulo. Tatlong klase ng hari na yun. So itong babaeng to, hindi ko siya ni-report. Sinabi ko din naman kung sino siya doon sa aking team leader. Pero sabi ko sa team leader, ayoko naman na patawag na siya ako. Ako lang sabi lang ako sa'yo kasi wala akong matsabihan ako. Actually, naluha ako sa harapan niya noon kasi nga kabago-bago ko dito parang ikaw kababayan, kabago-bago mo dyan, binubuli ka ng Pilipino. Sa akin, ang pakiramdam ko, binubuli ako nung puti na yun. Sabi ko doon sa supervisor, sabi ko, pwede bang ilipat mo ako sa ibang lugar? Sabi niya, wala akong mapaglilipatan kasi sa'yo kasi panghapon ka doon ka lang talaga pwede sa area na yun Dali, muna tayo. Kain muna pala tayo, hindi na tayo kumain itong sensation. Laki, di ba? Talaga? So ito na. After that, natuto ko na siyang pag-aralan. Napag-aralan ko na pala siya, hindi natuto. Napag-aralan ko siya, natuto ko na siyang pakisamahan. Nakita ko na napaka-childish talaga niya. Nasisik siya ng attention at siguro meron nga siyang ADHD. At napatawad ko na siya kung ano man yung mga sakit na binigay niya sa akin. Actually, hindi naman talaga niya ako binubuli. Binabanter lang niya ako. No. Alam mo kasi yung mga puti, pag nagbiro sila sa'yo, sarcastic. Ganun sila. Pero tandaan mo, pagka ginaganyan ka ng puti, ibig sabihin gusto ka nila. Ibig sabihin, importante sila sa'yo. Hindi sila magbibiro ng ganyan pag hindi ka importante sa kanila. Kaya, minsan, kala mo, pinapahiya ka, pero sa totoo lang, nagpapakit lang sa'yo yun. Kasi gusto ka nga nila. Gusto ka nga niya. Diba? Kaya, simula nun, naging kaibigan ko na siya. Tapos, hanggang lumipat na ako ng ibang department, naiwan sila doon, binigyan ako ng sarili kong department. So pupunta pa yung mga alam mo sa totoo lang ito sasabihin ko sa inyo yung dalawang yun, si Raul yun hindi ko na sasabihin, basta ako wala akong sasabihin pangalan. Revelation lang pupunta, alam mo ba yung dalawang yun may pagkatopak yun alam mo kasi, ito sasabihin ko sa inyo mga Pilipino, no? Lalo na yung mga manyakis. Huwag kayong grab ng grab. Nakakala ninyo gusto kayo, hindi. Huwag kayong makita mo lang ganyan Sabi mo, puta type ako nito. Let's start yan. Kaya ang dami trouble dito mga Pilipino manyakis. Sinasabi ko na sa inyo. Susunod pag-usapan natin yan. Alam mo, ilang beses na nagpakita ng boob sa akin yung mga yun. Walang biro. Nagpakita sila. Silang dalawa. Siguro 4-5 beses na. Ako kinikwento ko ngayon doon sa mga kaibigan ko sa Litchfield Tawan-tawa sila Alam mo sa kanila natural lang yun yung mga biruan na ganun, mga banter na ganun. Pero pinapakita nila sa akin, tingnan ko lang daw pero huwag kong hawakan. Alam ni Twinkle yan. Matagal na panahon na to. Nung araw pa to. Sila nag-move on na sila Yung iba nasa ibang
ospital na, yung iba nasa ibang kumpanya na. Yung dalawang yun, hindi ko na nga rin sila nakikita eh. Kaya, ganun lang sila. Isipin mo, kung talagang nire-racist ako nun, hindi nila gagawin sa akin, hindi nila ako bibiruin ng ganun, di ba? Kaya, sa totoo na nakita ko na lahat yung mga asset nila. Huwag nila tanongin ko ano tsura, ate, pretty, talagang beautiful. Sabihin na naman, misogynistic na naman ako. Totoo yun eh. Yun ang nangyari sa buhay ko dito eh. Kaya, tandaan ninyo, pag ginaganon kayo ng mga Briton, lalo ng mga babae, especially sa mga lalaking Pilipino, hindi ibig sabihin nun, binubuli kayo o nire-racist kayo, hindi. Pag-aralan nyo mabuti kung paano ginagawa sa inyo. At pag nakita ninyo na hindi naman lumalayo sa iyo, di ba? Nakikipagkwentuhan pa sa'yo. Pero kung magbiro sa iyo, grabe, parang masakit. Banter yun. Ganun sila. Banter yun. Kahit sa mga lalaki, ganun sila minsan. Magbiroan sila talaga, insultuhan. Ay, mga Pilipino ganun din, pero mas grabe sila. As in, talagang malalaglag sa lawal mo pag ininsulto ka nila. Ang mga babae, ganun din. Kaya ito lang masasabi ko, no? Huwag kayo agad magre-raise ng card pag naramdaman nyo binubuli kayo. Kaya nga sabi ko na isang araw, pwedeng bully lang yung taong yun, o pwede namang binibiro ka lang, binabanter ka, di ba? Pwede namang sarcastic lang sila sa'yo kasi gusto ka nila, di ba? Pero pagka medyo, yung medyo tingin mo parang, iba na to yun, doon ka mag-isip, di ba? Doon ka mag-isip. Kaya, yun lang masasabi ko, no? Sige, susunod, nag-usap-usap tayo ulit. At ito po ulit si Paul Campo ng For The Way It Goes. At 22 minutes na babalik na ako doon. Maraming pong salamat sa susunod na pagkikita natin. Bye-bye! Bye-bye!